Sir, kayo raw po yung nandun sa video ng nag-iisabong? Totoo, hindi ako nag-uwisabong. Sa totoo lang, may nag-message sa akin sa Messenger. So, tinignan ko lang naman. Hindi ko naman nakalain na meron palang magkukuha ng aking mga private messages. So, nagulat na lang ako dahil alam ko naman meron talagang hindi dapat tinitingnan. Pero okay lang yon. Dahil malinis ang konsensya ko, hindi naman ako nagsasabong. Ako hindi mo ako makikita sa kahit sa sabungan. At fake news. Online sabong sinasabi, niwala akong GCash. Niwala akong money transfer na online. Hindi ako marunong dahil old school tayo. Ang alam ko lang text, message, at saka tumanggap, tumawag sa aking cellphone. Pero sir, yung video na pinadala ko sa inyo, tungkol sa isabong. Hindi totoo yun. Kaya nga ako fake news eh. Kaya ako humarap sa inyo, ayoko mandamay ang Kongreso. Dahil para bang pinalalabas nila, wala akong ginagawa, kundi ang haba ng butuhan. Meron lang nag-message sa akin, yung pamangking ko, na gustong mag-invite ng traditional na sabong, na gusto ako'y lumaban. Hindi naman ako interesado, hindi naman ako nagsasabong. So, siguro, ako ang duda ko rito, may gusto sumabotay sa atin dahil tayo maraming nakakabangga. Ang aking number 1 nilalabanan, mga smuggler. Ang pinaglalaban ko, mga magsaka, itong livestock, poultry, farmers. Galit tayo sa nagiging dahilan kung bakit nalulugi yung ating mga magsaka. Hindi ko alam kung isa yan sa mga dahilan kaya tayo Pero anyway, kung ano man ang kanilang gustong palabasin, fake news yung ito. Ito yung video na kung mapapansin niyo, hindi yan sabong. Ano po yun? Yung practice fight na nag-i-invite sa atin, walang tarian, walang tao. Tinignan ko lang dahil nag-ini-invite tayo. Ano ibig sabihin ng ini-invite, sir, and practice fight? Ano ibig sabihin? Hindi, gusto tayong imbitahin na lumaban sa isang derby. Marami namang nagpapa-derby. Tayo nung panahon ng eleksyon, naiimbita lalo yung mga leader natin na merong nagpapasabong. Meron niyang even mga Rotary, mga nag-i-invite. Kumbaga sir, bisita lang po kayo. Iniimbita kayo as bisita, hindi po as manlalaro. Kung pwede, bumili ako ng manok at maglaban. Kasi may ang tawag diyan ay itong nagsusulisit ng fundraising. Marami, iba't ibang klase nagpapasabong. Merong Rotary, merong organization, pero meron talagang mga traditional na sabungero na ang iba'y leader natin, iimbita tayo. So, hindi po kayo nag-iisabong pero nagsasabong po kayo traditional? Hindi ako nagsasabong, hindi mo ako kahit minsan makikitang pumasok sa sabungan. First instance po ba yan na in-invite kayo? Kasi yung timing kasi, yun lang po ba nagpadala ng message? Kung mapapansin mo, yan yun. Wala namang mga tao, walang nakalagay na ang online sabong. Kung kayo sanay dito, hindi ganyan ang online sabong. Yan yung mismong pinakikita, yan yun. Tinignan ko lang dahil nag-message, dahil sinasabi na nag-i-invite ng sabong. Kaya ako naman tinignan, merong message sa messenger ko. So, tinignan ko lang. Hindi ko lang makakalain, pati yung private messages ko, merong titingin. Ano pong balak niyo dun sa mga kumuha ng video niyo? Hindi, sa totoo lang, gusto ko nga lumabas kung sino yung sabing i-identify ako. Dahil alam ko namang may Privacy Act tayo, maraming mga batas tayo na yan ibawal na bawal. So, gusto ko lumabas sana at i-identify ako para meron akong papailan ng kaso. Pero dahil iba na ang nagiging sitwasyon, nahihiya ako sa aking mga kasama sa Kongreso, nahihiya ako kay Speaker sa
parang nababahira na hindi magandang image ang Kongreso. So, kaya ako humarap. At kung meron man tayong hindi nagandahan, humingi tayo ng pasensya. Dahil ako, sumagot lang ako, tinignan ko lang yung message na binigay sa akin. Some congressmen are calling for an apology. Do you think there's a need for an apology or wala na pong kailangan? Hindi, sa totoo lang, malinis ang konsensya ko. Hindi ako sa bungero. Hindi nga ako marunong ng online. Wala akong GCash, walang lahat. Wala akong money transfer, hindi ako marunong. So, hindi ko alam kung sino may pakanan nito. Sana lumabas, magpakilala. Una, humingi siya ng pasensya sa akin. Ako naman, humihingi ako ng pasensya dahil ang aking maraming naapektuhan dahil doon sa pagkakasagot ko doon sa messenger. Ang kasalanan ko lahat, tinignan ko yung aking messenger. May balak po kayong kasuhan, sir? Kung sa totoo lang, siguro pwedeng umabot do kung talagang dahil makikita naman kung sino yung nagbibideo. May mga CCTV tayo dyan. At kaya ako lumabas, hindi tama na yung lahat ng cellphone ng mga congressman dito, ganun-ganun na lang nila titingnan. Na para ba kami walang karapatan naman na doon sa aming mga, guaranteed ng ating constitution. Na kung ikaw merong mga private na hindi pwedeng pakialaman ng kahit sino. Pero dahil nangyari na ito, okay lang, ang akin lang sinasabi, fake news, pasensya na kayo, ako matagal na ako sa Kongreso, never akong na-involve sa kung anumang mga kalukuhan. Ang akin lang, yung pinaglalaban ko, yung advocacy ng aming grupo. Dahil tayo, ako chairman ng Pork Producers Federation, chairman ako ng Egg Council of the Philippines, ako presidente ng Agricultural Sector Alliance of the Philippines. Madalit sabi, ang aking papel at advokasya na ayaw kong masira ay yung pakikipaglaban ko para sa mga magsaka, mangingisda, at sa pamilyang Pilipino dahil gusto natin na magkaroon ng sapat na pagkain. At yun lang ang dahilan para magkaroon tayo ng mura de kalidad na pagkain ang mga Sir, yung Pilipino. invitasyon sa inyo na sumali sa derby, ano pong sagot niya doon? Hindi nga ako pero kung yun for a cause, or mga kaibigan ko rin na tumulong naman sa ating kampanya nung nagdaan, yung pamangking ko nag-message sa akin na siya nag-in-charge ng aming kampanya nung nagdaan sa Batangas. So, kaya ako tiningnan. At kung kailangan bumili ako o maghanap ako ng manok para lumaban, para lang mapagbigyan sila, okay lang naman. Basta ako importante, ako may sariling negosyo. Ang aking negosyo, meron ako 10 security agency. Meron akong manpower agency, 15,000 mahigit ang aming empleyado. Meron akong piggery, meron akong poultry. Hindi yung parang nakakalungkot. Siguro yung gumawa nito yung dapat humingi ng pasensya. Pero ako, humingi ako ng pasensya dahil ang ating institusyon na Kongreso, na alam ko naman gustong batuhin ng marami, ako pa naging daan para mangyari yun. Pero kung kaya kayo, sir, yung naimbitahan, pahayag kayo ba nag-interest before? Hindi. Ganitong mga... Normal yan Kahit sinong mayor, kahit sinong congressman, kahit sinong naiimbitahan pagka may mga ganyang Pero ano pong posisyon nyo dun sa panukalang total ban sa isabong o sa mga... Ako, magpapail ako na iba na total yung online gaming at yung online sabong. Alam kong maraming naporhisyo diyan. Ang aking mga empleyado, ang aming mga gwardiya janitor, nagtatalpak, anong tawag dito? Yung scatter. Mga empleyado namin. Nagkakaroon mga nakakagawa ng kalukuhan dahil diya sa mga scatter na online gaming. So ako'y against. At meron na akong pinagagawa doon sa aking Attorney Emily para mag-file ng iba na. Kung hindi rin lang kaya i-regulate,
gawin ng total ban ang online gaming, kasama na yung online sabong. Wala naman tayong online sabong eh. Meron lang nagpapalusot. Ayun ang dapat ihinuhuli. Nagkausap na kayo ni speaker? Na kinausap po kayo? Hindi ba? Hindi ba? Ako talagang yung pagpunta ko rito, dahil nakikita ko marami ang sumasakay, marami ang wala, malinis ang konsensya ko. Wala akong dapat itago o ikahiya. Matagal na ako rito. At ayaw ko sirain yung tiwala ng tao sa advokasya natin at sa AGA Party List. Nakakaya sa aking mga kasama. Thank you. Nagsasorry po ninyo. Kanina po tayo nagsasorry ba? Nagsusorry ako dahil doon sa pagkakasagot ko sa messenger, ay nadadama yung institusyon. Sa public Sa, or kahit sa publiko, kahit sa institusyon, dito sa Kongreso, na nadadamay dahil lang doon sa hindi ko na malaman kung anong naisipan at kailangan nilang pakialaman ang napaka-sacred at nakalagay sa Constitution na meron pa tayong yung Privacy Act na may nakalagay sa Constitution na hindi mo pwedeng pakialaman niya. Pero nangyari na. Ngayon pa lang pinatatawad ko na siya. Ang akin lang, Wait lang, Sir, sir. isa pa. Sir. Sir, hindi mo nakakasuhan, sir. Wait lang. Go ahead. Wait lang. Maganda yung ganong, sir. Okay. So yun, kung sino man ang gumawa sa akin noon, sino nag-video at gumawa ng fake news na ako'y nanonood o online sabong, hindi ko alam kung anong iyong motibo. Pero tapos na ito, ako pinaliwanag ko lang yung party ko. Kung ano man ang motibo mo, pinatatawad na kita. Ang akin lamang masasabi, huwag mo nang uulitin dahil baka sa susunod makakulong ka na. Ngayon po, hindi nyo kakasuhan. Hindi na.